Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Success is failing 7 times and standing up 8 times. Yan ang mga katagang pinanghawakan ng sikat na artistang si Rie Miyazawa sa pagtahak niya sa masalimuot niyang buhay sa Japan. Si Rie ay isa sa mga kayamanan at pride ng TV, film, and music industry ng Heisei era Japan. Ngunit hindi naging madali ang lahat para sa kanya dahil mismong sarili niyang ina ang umubos sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, eventually nahanap ni Rie ang totoong purpose niya sa buhay. Nagawa niyang magpatawad at higit sa lahat, magpatuloy sa kanyang buhay. Samahan niyo ako at ating balikan ang masalimuot na pinagdaanan ni Rie Miyazawa sa mundo ng showbiz sa Japan. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Roppongi District of Tokyo, Japan. Ang Roppongi ay isang distrito sa Minato na siyang nagsilbing Center for Culture ng Japan. Ito ang nagsilbing tahanan ng mahahalagang art galleries at museum sa Tokyo. Kabilang narito ang Mori Art Museum, Kotaro no Kaga, Gallery Perutine at ang National Art Center Tokyo na siyang pinakamalaking art museum sa Japan. Isa rin itong entertainment district kung saan dumarayo ang mga lokal at mga turista upang gumimik sa mga late night bars at mga club. Sa lugar na ito, ipinanganak si Rie Miyazawa. Si Rie ay ipinanganak noong June 4, 1973. Ang ama niya ay isang Dutch habang ang kanyang ina namang si Mitsuko ay isang Haponesa. Isang showbiz personality din ang kanyang ina ng kabataan nito, ngunit hindi siya masyadong sumikat. Dahil sa kahirapan ng buhay, hindi na iwasan ng kanyang ina na pumasok sa isang bar bilang isang hostess. At doon na nga niya nakilala ang tatay ni Rie na isang Dutch. Nag-date ng ilang buwan at hindi nagtagal ay nabuntis na nga ang kanyang ina. Nagpakasal ang dalawa, ngunit ilang buwan pa lamang na ipapanganak si Rie ay iniwan ni sila ng kanyang ama. Simula noon ay hindi na muling nagpakita pa sa kanila ang kanyang ama. Dahil sa pangyayaring iyon, mas lalong naging mahirap ang pamumuhay nilang mag-ina. Walang nagawa si Mitsuko kundi pasukin ang kahit na anong trabaho upang mabuhay sila. Sinubukan itong mag-manage ng isang bar. Naging isang real estate agent din ito ngunit hindi umayon ang tadhana sa kanya. Isang kahig, isang tuka pa rin ang kanilang pamumuhay kahit na anong gawin niyang pagsisikap. Dahil sobrang nahihirapan na sa sitwasyon nilang mag-ina, nagdesisyon si Mitsuko na patirahin na lamang ang anak sa bahay ng kanyang malapit na kamag-anak. Kahit na ganoon, lumaking napakagandang bata ni Rie. Dahil na rin sa genes na namana niya mula sa kanyang ama na isang Dutch. Dito na na-realize ng kanyang ina na maaaring si Rie na ang magiging sagot sa kanyang mga problema. Maaaring hindi siya nagtagumpay sa showbiz, ngunit sigurado siyang si Rie ang magtutuloy ng kanyang naudlot na pangarap at gagawin niya ang lahat maging sikat lamang ang kanyang anak. Nag-audition sila sa daang-daang mga agency sa Japan sa pagbabaka sakaling may magkaka-interes sa ganda ni Rie. Hindi naman sila nabigo dahil sa edad na 11, naging cover si Rie ng sikat na magazine na 17. Taong 1985 habang nasa ika-6 na baitang, lumabas naman si Rie sa isang food brand commercial. Ngunit ang talagang nagpatibay ng karera ni Rie ay noong 1985 nang lumabas siya sa commercial ng isang sikat na makeup brand na Shiseido. Napakaganda ng tema ng commercial kaya't nabingwit ng patalastas na ito ang isang international award sa Cannes Lions. Taong 1987 naman, sa edad na 14, lumabas si Rie sa isang commercial ng Sankei and Real Estate. Nakasuot si Rie ng Sailor Moon costume habang naglalaro. Napakaganda ni Rie sa commercial na iyon, isang perpektong halimbawa ng natural beauty, ng kagandahan at kabataan. Isang teenager na walang problema,
malaya at inosente. Dito na tumatak ang mukha ni Rie sa kabuuan ng Japan at magpasa hanggang ngayon, ginagamit pa rin ng Sankei Real Estate ang ganitong tema sa kanilang mga commercials. Dahil sa kasikatang hatid ng commercial na iyon, sunod-sunod ang mga alok ng trabaho sa kanya, kabilang na sa mga produktong inendorso ni Rie, ang Pocari, Maxell, Nestle at ang tsokolateng KitKat. Tinalo rin ni Rie ang halos 200 nag-audisyon at nakuha ang role sa pelikulang 7 Days War. Dahil sa galing sa pag-arte, nasungkit din niya ang parangal na Best New Actress sa Japan Academy Film Prize. Pinasok din ni Rie ang musika at nakipag-collaborate sa noon ay King of Japanese Pop Music na si Koji Tamaki. Dito na niya inilabas ang kauna-unahan niyang album na tinawag na Dream Rush. Hindi naman nabigo si Rie dahil tinangkilik ng mga tao ang kanyang musika. Sa loob ng halos 5 linggo, nanatili sa number 1 spot ang kanyang mga awitin. Nabura lamang ang record na ito sa Japan makalipas ang 16 na taon. 1989 hanggang 1993 ang siyang pinakamasaya at pinakamatagumpay na taon sa buhay ni Rie Miyazawa. Dahil sa kanyang mga achievements, iginalang si Rie sa showbiz industry sa Japan. Nagkaroon ito ng magandang reputasyon at talaga namang pinilahan ng mga directors at mga producers. Alam nila at marami ng patunay na kapag kinuha nila si Rie sa kanilang proyekto, ay tsak na tatauhin sila at magiging matagumpay ang kanilang pelikula o palabas. May isang TV show naman noong araw ang station na NHK kung saan imbitado si Rie sa unang episode. Sobrang daming nanood ng palabas dahil naroon nga si Rie. Nang ilabas ang episode 2 at na-realize ng mga manonood na wala na si Rie, ay biglang lumagapak ang views ng TV show. Dahil doon, walang nagawa ang istasyon kundi muling imbitahin si Rie sa palabas. Nagdagdag pa sila ng 2 episode sa dulo, binago din nila ang script nang sa ganon ay makasamang muli si Rie sa palabas. Ganoon katindi ang kasikatan ni Rie Miyazawa ng kanyang era. Minahal siya ng masa at nagkaroon ito ng solid fanbase sa Japan. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi pa rin nakontento ang kanyang inang si Mitsuko. Para sa kanya, ang kagandahan ng isang babae ay mabilis na mabubura sa pagdaan ng panahon. Sa kanyang palagay ay hindi ganoon kaganda at hindi gasinong kagalingan ng kanyang anak, kaya't kapag medyo tumanda na ito ay maaaring wala na itong makuhang mga proyekto. At kapag dumating sila sa puntong iyon ay mapipilitan itong mag-retire sa showbiz ng maaga. Sa isip ng kanyang ina, kailangan niyang pagtrabahuhin ng mainam ang kanyang anak nang sa ganon ay hindi na sila bumalik pa sa kahirapan. Taong 1990, inimbitahan ni Mitsuko ang noon ay napakasikat na photographer na si Shinoyama Kishin upang kuhanan ng larawan ang kanyang anak na si Rie. Kilala si Shinoyama sa pagkuha ng mga artistic pictures ng mga babae. Ang buong akala ni Shinoyama ay nagkasundo na ang mag-ina sa magaganap na photoshoot. Ngunit sa unang araw pa lamang, napansin ni Kishin na parang walang alam ang dalagitang si Rie sa mga nangyayari. Naroroon siya upang kuhanan ng mga sensitibong mga larawan si Rie, katulad ng napagkasunduan nila ng kanyang ina, ngunit tila hindi sang-ayon doon ang dalagita. Para hindi masyadong mailang, kinuhanan muna ni Shinoyama si Rie ng mga larawan na nakadamit. Ngunit habang dumadaan ang araw, unti-unti na siyang pinressure ni Mitsuko na pasunurin si Rie sa kanilang gusto. Lapag man sa kalooban ni Rie ang mga nangyayari na mga puntong iyon, ngunit hindi siya makapalag dahil nagagalit na ang kanyang ina. Para kay Mitsuko, iyon ang tanging paraan upang ma-preserve niya ang kagandahan at kabataan ni Rie upang hindi siya makalimutan ng mga tao. Para kay Mitsuko, ang gagawin nilang iyon ang siyang magdadala sa kanila sa rurok ng tagumpay. Walang nagawa si Rie kundi isa-isang hubadin ang kanyang damit sa harap ng photographer. Habang nakapos ng nakahubad, nanalangin siya ng taimtim na sana'y huwag ilabas ng kanyang ina ang kanyang mga hubad na larawan. Ngunit mali siya ng inaakala. Sa mga larawang iyon, nabuo ang kontrobersyal na photobook na tinawag na Santa Fe at naging isang prominenteng aklat
sa adult entertainment industry sa Japan. Nang isagawa ang nasabing photoshoot, wala pang 18 anyos si Rie. Naipublish naman ang librong ito ilang buwan matapos ang debut ng dalaga. Nang mga panahong iyon, base sa Japanese law, kinikilalang adult ang isang Hapones pagtungtong nito ng 20 anyos. At dahil doon, agad namang nireview ng Japanese government ang libro at nagkaroon pa nga ng debate kung may nilabag bang batas ang nasabing aklat. Dahil sa pagkakapublish ng kontrobersyal na aklat na ito, itinigil ng Fuji TV ang pag-i-ere ng kanyang drama series. Ngunit dahil din sa kontrobersya, umangat naman ang sales ng nasabing libro. Halos 1.5 million copies ang naimprenta at nabenta sa loob lamang ng ilang linggo. Dahil sa nasabing aklat, mas lalong umingay ang pangalan ni Rie Miyazawa sa Japan. Dahil walang kahit na sinong artista ng panahong iyon ang gumawa ng katulad ng ginawa ni Rie. Nais ng kanyang ina na sundan ni Rie ang mga yapak ni Yamaguchi Momoe. Ngunit dahil sa kontrobersyal at maselan na librong ipinablish ng kanyang ina, pinutol ng Fuji TV ang kontrata nito kay Rie Miyazawa. Litong-lito ang mga fans dahil hindi nila maintindihan ang biglang pagbabago ng karakter ng dalaga. Mula sa isang inosenteng teenager na ngayon ay tila isang malaswang artista na. Nang mga panahong iyon, wala nang nagawa si Rie kundi maging sunod-sunura na sa lahat ng utos ng kanyang ina. Lahat ng tangoang proyekto ng kanyang ina ay obligado siyang puntahan kahit nalabag ito sa kanyang kalooban. At hindi pa nga doon tumigil ang ina ni Rie. Tinarget nito ang isang prominenteng tao sa film industry. Ang lalaking ito ay si Takeshi Kitano, isa sa pinakamagaling na direktor sa Japan at isa sa nakatanggap sa pinakamataas na parangal sa film industry sa bansa. Isang gabi, dinala ni Mitsuko ang kanyang anak na si Rie sa bahay ng direktor. Inutusan niya ang anak na kaibiganin ang direktor at aliwin. Ngunit paulit-ulit na tumanggi ang direktor sa pang-aakit ng mag-ina. Dahil sa pangyayaring iyon, lalo nang nalubog sa kahihiyan si Rie at doon na nga ito nabansagang isang peke at maduming babae. Unti-unti na ring naungkat ang personal na buhay ni Rie at nasiwalat sa publiko na sa edad na 17 ay dinadala na pala siya ng kanyang ina sa mga bars upang ibugaw sa mayayamang lalaki. Pinipilit din siya ng kanyang inang makisiping sa mga lalaking napili nito nang sa ganoon ay magkaroon sila ng koneksyon sa industriya. Dito na nagsimulang gumuho ang karera ni Rie. Tinalikuran siya ng industriyang kanyang minahal na wala lahat ng kontrata pati na rin ang kanyang mga taga-suporta. Ngunit sa kabila ng pangyayaring ito, may isang lalaki na hindi tumigil sa pagsuporta at pagmamahal sa kanya. Ang lalaking ito ay si Takanohana Koji, na isang sikat na sumo wrestler ng panahong iyon. Si Koji ay nagmula sa isang prominenteng pamilya sa Japan. Isang pamilyang may malalim na sumo history o karaniwang tinatawag na Hanada Dynasty. Ang kanyang tsuhin na si Wahano Hana Kanji ay isang yokozuna simula 1958 hanggang 1962. Ang kanyang ama naman na si Takano Hana Kenshi ay humawak ng highest rank of Ozeki at lumaban sa halos 50 tournaments simula taong 1952 hanggang taong 1981. Bata pa lamang si Koji ay namulat na siya sa ganitong larangan kaya't nagsimula ang kanyang sumo journey nang nasa elementarya pa lamang siya. Si Koji ang ika-45 lalaki sa history na nakatanggap ng pinakamataas na ranggo sa sumo wrestling na tinawag na Yokozuna. Nanalo siya ng 22 championship ng taong 1992 hanggang taong 2001. Nagkakilala ang dalawa ng 16 na taong gulang pa lamang si Rie at 15 taong gulang naman si Koji. Nagkasama sila sa isang TV show at simula noon, naging mabuting magkaibigan ang dalawa. Taong 1992, magkasama naman silang lumabas sa isang special program sa Fuji TV at doon na nga nagsimula ang romantic relationship ng dalawa. Nang parehas na taon din, inanunsyo ni Koji ang engagement nilang dalawa at ang planong magpakasal Mayo ng susunod na taon. Naging napakasaya ng mga tao nang marinig nila ang balitang iyon dahil bagay na bagay ang dalawa.
Si Rie na isang sikat na artista ng mga panahong iyon habang si Koji naman ay namamayagpag din ang karera sa sport. Maging ang Prime Minister ng Japan ng panahong iyon ay kinumpirma din na isa siya sa magiging witness sa kasal. Nang kumalat ang balitang ito sa media, muling nagkagulo ang mga advertisers. Nais nilang mapapirma ng endorsement si Rie dahil maaaring hindi na ito muling pumirma ng kontrata pagkatapos ng kasal. Isa sa mga unspoken rules ng sumo world ay kailangang suportahan ng babae ang sumo stable na kinabibilangan ng kanyang napangasawa. Na ang ibig sabihin ay maaaring mag-retire si Rie sa showbiz ng maaga. Ngunit 2 buwan matapos ang announcement, nagsagawa si Rie ng isang press con. Ibinabalitang hindi na matutuloy ang pag-iisang dibdib nila ni Koji. Habang nasa harap ng press, mababakas ang kalungkutan sa mukha ni Rie. Wala na ang mga ngiti sa mukha nito katulad ng mga ngiti sa kanyang mga labi nang inaanunsyo nila ang kanilang planong pagpapakasal. Tutol na tutol ang ina ni Rie sa desisyon niyang iyon dahil mawawalan siya ng ATM na kumikita para sa kanya. Upang mas mapadali ang lahat, siniraan ni Mitsuko ang sarili niyang anak sa lahat ng mga kakilala ng pamilya ni Koji. Siniraan niya din si Rie maging sa sarili nitong pamilya nang sa ganon ay magalit din ang mga ito kay Rie. Dahil sa mga masamang balita na nakarating sa magulang ni Koji, maging ang mga ito ay umayaw na rin sa kanya para sa kanilang anak. Masakit man sa kalooban ni Rie, wala siyang nagawa kundi umurong sa kasalan. Dahil sa sobrang kalungkutan, hindi na iwasan ni Rie na mahulog sa depresyon. Nagkaroon din ito ng eating disorder. Sobrang lungkot ng buhay ni Rie ng mga puntong iyon, ngunit parang wala siyang magawa upang makawala sa anino ng kanyang ina. Dumating na rin sa puntong hindi na siya kumakain kaya talaga namang bumagsak ang kanyang timbang. Ngunit hindi rin nakatulong ang pag-atras ni Rie sa kasalan dahil hindi iyon nagustuhan ng mga brands at kumpanyang kumuha sa kanya for endorsement. Matapos ang presko na isinagawa ni Rie, unti-unti ding nag-back out ang mga kumpanya at naubos ang mga endorsements. Sinubukan ni Rie na magpatuloy at ilang buwan nang lumipas, naglabas siya ng isang pelikula at sa kauna-unahang pagkakataon ay halos nilangaw ang mga sinihan na nagpalabas ng kanyang pelikula. Dito na nabansagan si Rie na isang lason sa industriya ng showbiz sa Japan. Lumipas ang 2 taon, ipinagpatuloy pa rin ng ina ni Mitsuko ang pagtanggap ng mga kontrata at guesting na siya lamang ang may gusto. Sa loob ng mga taong ito, naging sunod-sunuran si Rie sa lahat ng utos ng kanyang ina. Para siyang isang zombie na tango lamang ng tango sa lahat ng direksyon ni Mitsuko. Ngunit nang sumapit ang 1994, hindi na kinaya pa ni Rie ang pressure at kalungkutan na namuo ng maraming taon. Kaya't ng puntong iyon, tinangka ni Rie na kitlin ang kanyang buhay. Nasa isang hotel siya noon nang laslasin niya ang kanyang pulso sa kagustuhang makawala sa kanyang ina. Mabilis namang nadiskubre ng mga tao sa hotel ang pangyayari at agad siyang naitakbo sa pinakamalapit na ospital. Lumipas naman ang 1 taon, muling lumabas sa publiko si Rie. Dumalo siya sa isang pagdiriwang kung saan imbitado siya at gulat na gulat ang lahat ng naruroon dahil wala na ang ningning sa mga mata ng dating artista. Namayat ito ng husto at wala na ring sigla sa pagkatao ng dalaga. Si Rie ay may taas na 5.5 feet, ngunit ng mga panahong iyon ay halos 40 kilograms lamang ang bigat nito. Nang mga puntong iyon, patuloy pa ring pinaglalabanan ni Rie ang depresyon at anoreksya. Sa kabila ng kondisyon ni Rie, ipinagpatuloy pa rin ni Mitsuko ang pangbubugaw sa kanyang anak. Marahil sa isip nito ay hindi na ito magtatagal pa, kaya't ipinagpatuloy nito ang pagtanggap ng mga projects kahit nalabag sa kagustuhan ng kanyang anak. Sa isip ni Mitsuko, kailangan niyang mapakinabangan ng husto ang anak bago ito tuluyang mamatay. Halos mabaliw na si Rie ng mga panahong iyon dahil hindi na a-address ang psychological at mental issues niya. Tuluyan na ring bumagsak ang katawan ni Rie na halos hindi na ito makilala. Taong 1996, finally, pumayag na rin si Mitsuko na maipagamot ang sakit ni Rie. Pumayag siyang madala si Rie sa Los Angeles upang maipagamot ang kanyang sakit at sumailalim sa mga therapies.
Nagpatuloy ang gamutang iyon ng halos ilang taon. At iyon na nga ang naging daan upang tuluyan ng talikuran ni Rie ang kanyang ina. Habang nasa Amerika, unti-unting hinilom ni Rie ang mga sugat na dulot ng napakasakim niyang ina. Unti-unti niyang binuong muli ang kanyang pagkatao na malayo sa anino ni Mitsuko. Taong 2000 naman, lumipad si Rie papuntang Taipei, Taiwan upang lumahok sa isang pelikulang pinamagatang The Cabbie at nasundan pa ng isa pang pelikulang pinamagatang Peony Pavilion ng taong 2001. Dahil sa galing sa pag-arte, nasungkit ni Rie ang titulong Best Actress sa Moscow International Film Festival na siyang lalong nagpatibay ng pundasyon niya sa mundo ng showbiz. Nang mga panahong iyon, ibang-iba na ang pagkatao ni Rie. Hindi na siya ang noon ay walang muwang at sunod-sunurang teenager sa Japan. Nag-transform si Rie bilang isang magandang paru-paro na handa na muling lumaban sa hamon ng buhay. At iyon pa lamang ang simula ng muling pag-usbong ng karera ni Rie. Taong 2002, muling lumabas si Rie sa pelikulang The Twilight Samurai at nasungkit naman ng pelikulang ito ang ilang awards sa Japan Academy Film Prize at 7 pang ibang parangal na siyang nagpatunay na isa siyang elitista pagdating sa larangan ng pag-arte. Kahit na maigsi lamang ang pagganap niya sa pelikulang iyon, talaga namang kinagiliwan siya ng mga tao at kaliwat ka ng papuri ang natanggap niya mula sa mga manonood. Nakasali din siya sa pelikulang Pale Moon at katulad ng ibang nauna, nasungkit din ng pelikulang ito ang 4 pang ibang parangal na siyang nagpako sa kanya sa pedestal. Taong 2017 naman, nakasama si Rie sa pelikulang Her Love Boils Bathwater bilang isang inang mayroong cancer. Dahil sa napakagaling niyang pagganap, nasungkit ni Rie ang titulong Best Actress sa 5 major Academy Awards sa Japan. Patunay na walang kupas ang talento ni Rie sa pagdaan ng panahon. Nang mga puntong ito, binansagan si Rie bilang isang prize-winning machine dahil sa sunod-sunod na pagkapanalo nito sa mga patimpalak. Dahil sa pagkakahiwalay niya sa kanyang ina, nagkaroon ng kalayaan si Rie na gawin kung ano talaga ang nais niyang ma-achieve sa kanyang buhay. Binigyan niya ng panahon ng kanyang sarili na matutunan ang lahat. Simula noon ay hindi na rin siya nagtiwala sa mga taong walang ibang nais sa kanya kundi kapahamakan. Nang umalis siya ng Japan noong taong 1996, akala ng mga tao ay tapos na ang era ni Rie Miyazawa, na hindi na ito muli pang makakabangon. Ngunit pinatunayan ni Rie na matapos ang 20 taon, hindi kailanman natapos o nawala ang kanyang kasikatan. Naudlot itong pansuwandali, ngunit naroon siya upang muling kuhanin ang kanyang trono. Habang sunod-sunod naman ang mga proyekto at biyayang natatanggap ni Rie, hindi rin naman nabigo sa pag-ibig ang dalaga. Taong 2009, nagpakasal si Rie kay Hiroyuki Nakatsu. Si Hiroyuki ay isang ex-pro surfer sa Hawaii na noon ay isang businessman din. Nang parehas na taon, ipinanganak ni Rie ang panganay nila na isang sanggol na babae. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama at taong 2012, nag-file ng divorce si Rie. Kahit na walang tatay at asawa sa tabi nilang mag-ina, siniguro ni Rie na meron siyang sapat na panahon para sa kanyang anak. Pinalaki niya ang kaisa-isa niyang anak na puno ng pagmamahal at walang pagkukulang. Dahil 2 lamang silang mag-ina, kalimitan ay dinadala niya sa taping ang kanyang anak, nang sa ganoon ay palagi silang magkasama kahit na nasa trabaho siya. Taong 2015 naman, lumabas ang mag-ina sa isang magazine sa Japan. Ito ang pangalawang collaboration niya sa photographer na si Shinoyama Kishin makalipas ang 24 na taon simula nang makunan ang kontrobersyal na photobook na Santa Fe. Taliwas sa noon ay malaswang larawan. Isang mapagmahal na ina na puno ng pagmamahal ang naging tema ng photoshoot ni Rie at ng kanyang anak. Taong 2018 naman, muling binuksan ni Rie ang kanyang puso sa isang lalaking nagngangalang Morita Go, na dating miyembro ng sikat na bandang V6.
Nagkakilala sina Rie at Morita Go sa entablado at matapos ang 2 buwang pagdidate, nagdesisyon ang dalawa na magsama na sa iisang bubong. Malimit silang magbiyahe sa ibang bansa at parehas nahilig sa pag-golf. Marami ang nagduda sa relasyon ng dalawa at nagsabing hindi rin magtatagal ang kanilang relasyon. Ngunit paulit-ulit na pinatunayan ni Morita kung gaano niya kamahal si Rie. Nagpakasal ang dalawa ng parehas na taon at sa halip na gamitin ni Rie ang apelido ng asawa, kinuha ni Morita ang apelido ni Rie upang ideklara ang lubos na pagmamahal sa kanyang asawa. Hindi ito madalas na nangyayari sa Japan dahil 96% ng populasyon ng mga babaeng nagpapakasal ay ginagamit ang apelido ng kanilang napangasawa. Ngunit baliwala iyon kay Morita dahil ganoon niya kamahal si Rie. Naging napakahirap man ang pinagdaanan ni Rie Miyazawa. Hindi siya tumigil upang mahanap ang totoong purpose niya sa buhay. Ilang beses mang nadapa, mas maraming beses siyang bumangon upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Nahanap niya ang totoong purpose ng buhay niya sa katauhan ng nag-iisa niyang anak na siyang nagparamdam sa kanya ng totoong pagmamahal at kalaunan sa katauhan din ng kanyang asawang si Morita. Sa pagdaan ng panahon, nagawa niya ring patawarin ang kanyang ina sa lahat ng pang-aabusong dinanas niya mula rito. Taong 2014, pumanaw ang kanyang ina sa sakit na liver cancer. Sa isang speech, sinabi ni Rie na noon ay hindi niya kayang patawarin ang kanyang ina. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nawala na lahat ng hinanakit at galit niya sa kanyang ina. Tinuring niya ang experience na iyon bilang mga challenges na bigay ng langit, nang sa ganon ay mas maging matatag siya sa hamon ng buhay. In fact, napakaraming bagay ang natutunan niya sa kanyang ina, kung paano tratuhin ng tama ang mga taong nasa paligid niya, lalong-lalo na ang mga taong nagmamahal sa kanya at ang mga taong walang hangad kundi ang kabutihan para sa kanya. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, hindi iniwan ni Rie ang kanyang ina. Sinamahan niya ito hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Para kay Rie, walang mga gabi na walang katapusan. Darating ang oras upang sumikat ang araw. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!